Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang banat kay Casimero, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So bagamat nga po ang current WBA welterweight champion Rolando Romero ang numero unong prioridad ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao, nasunod na labanan sa January 24 upang basagin ang kanyang sariling record bilang pinakamatandang world champion sa kasaysayan ng 147-pound welterweight division, ay hindi nga po natin maitatanggi na bukod kay Romero ay hinahabol din si Pacquiao ng mga bigating pangalan ngayon sa sports ng boxing, kagaya nila WBO and The Ring Magazine Junior Welterweight Champion Teofimo Lopez, knockout artist Ryan Garcia, at IBF Welterweight Champion Luis Crocker. Lahat po ng mga ito ay naghahangad na pumalpak ang negosasyon sa pagitan ni Pacquiao at Romero upang magkaroon sila ng pag-asa na sila ang sunod na makalaban ng ating pambansang kamao. Subalit ngayon nga lamang po ay lumitaw na din ang pangalan ng current undefeated WBC lightweight champion Shakur Stevenson sa mga posibleng sunod na makalaban ng 8th division champion. Ibinalita po mismo ito ng Spin.ph kanina lamang, kung saan sinabi nila na sa latest na inilabas nilang artikulo na bukod kay Romero ay andyan din umano si Stevenson sa mga posibleng sunod na labanan ni Pacquiao. Nagulat po ako nang mabasa ko ito kaya tinanong ko ito mismo sa member ng MP Promotions, at dito nga po ay kinumpirma ng ating source na kasama talaga si Stevenson sa mga pinagpipilian na kalaban ni Pacquiao. Pero syempre mas maganda pa din talaga kung si Romero ang labanan ni Pacquiao dahil may titulo ito. Hindi katulad kay Stevenson na bagamat isang kampiyon sa lightweight ay kung ito ang lalabanan ni Pacman sa welterweight ay wala naman siyang makukuha dito kasi wala naman silang titulong paglalabanan. Bukod dyan ay mas magandang kalaban si Romero kasi hindi ito takbuhin, kaya maswak talaga ang fighting style nito para sa ating pambansang kamao. Sa kabilang banda naman mga idol ay sinabi nga po ng kampo ni Yunosuke Kameda na markado na daw nila ang kahinaan ng ating pambato na si former WBO bantamweight champion Janriel Casimero, kaya sasamantalahin daw talaga nila ito sa gabi ng kanilang sagupaan sa susunod na linggo. Ayon sa Team Kameda ay mahina daw ang bodega ni Cuadro Alas, kung saan hindi daw nito nagugustuhan kapag natatamaan ito ng mga body shots. Kaya naman kung makatama daw ng solido si Kameda sa bodega ni Casimero, ay malaki daw ang tsansa na tumiklop ang angas ng Pinas at tuluyan itong matalo via knockout. Mismong si Kameda na din po ang nagsabi na pupuntirahin niya daw sa buong laban ang katawan ni Casimero, kung saan buong tapang daw siyang makikipagsabayan dito. At sa tuwing magbabato daw si Casimero ng mga malalakas na suntok, ay hindi niya daw ito sasantuhin, at bagko sasabayan niya daw ito ng pagbato ng mga solidong body shots. Dagdag pa ni Kameda na hindi daw siya natatakot na sinasabi niya sa publiko ang kanyang mga planong gawin kay Casimero kasi alam niya umano na magiging epektibo pa din ito, lalo pat wala naman daw stamina si Casimero dahil mahina daw ang resistensya nito, kaya may kalalagyan umano ito sa kanya pagpasok ng round 5 pataas. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.